대한민국이 추구하는 진짜 Ang pinakamainit na balita ngayong araw linggo, 사랑한다잉. pag-aresto sa construction worker na nakapatay sa katrabaho sa Iloilo City, nauwi sa Barilan. Tatlong magkakaanak, kabilang isang bata, pinagsasaksak sa Talisay, Batangas. Lebanon, inatake ng Israel. Muling pagsasara ng Strait of Hormuz, itinugon ng Iran. Pickup driver na naglabas ang baril sa nakaalitang tricycle driver sa Strait of Quezon Hormuz. City. Pinagpapaliwanag ng LTO. We can do this. Challenge sa mga nasa running era, Mountain Run. At pagkilala sa mga ama ngayong Father's Day. Bilang isang tatay na naiyak. Mami, nang ilalagay ang taway ko. Iha, Eh, na may Mami, boyfriend na siya. laglag na. Naku. Nakatito kami, 24 oras. Magandang hapon po. Nauwi sa Barilan ang pagtugis ng mga pulis sa Kakabaho. Iloilo City sa target ng construction worker. Suspect siya sa pagpatay sa isa pang construction worker na matagal na raw niyang kaalitan. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Umalingaw-ngaw ang putukan sa bahay na ito sa Iloilo City. Dito nakatira ang construction worker na na-corner at nakabalila ng mga tauhan ng SWAT. Maya-maya, Padil sila. tuluyang nasa kote. Radyo ilaw yan. Dinala Ano, sa ospital dahil sa mga Yun. tama ng bala sa dibdib. Na-SWAT. Pagkatat pa. Patay sa investigasyon, suspect ang nahuling construction worker sa pagpatay sa kapwa construction worker. Yun. Anila, nagkaroon ng Pagtumba pagtatalo sa ang suspect at trabaho. biktima hanggang nagkapisikalan at binaril ng suspect ang biktima sa ulo. Dati na raw may alita ng dalawa. May older graduate sila, 3 to 4 years pa sila man isang biktima. So, nakaagi man, naagihan naman yan iglagin hacking incident man to, isang suspect man ang biktima. Inaalam kung pag-aari ng suspect ang ginamit niyang baril at kung rehistrado ito. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng suspect at biktima. Ayun. Ngunit tumagi muna silang magbigay ng statement. Mula sa GMA Regional TV, Kim Salinas. Nakatutok, 24 oras. Patay ang tatlong magkakaanak habang sugatan ng isang bata matapos pagsasaksakin sa kanilang bahay sa Talisay, Batangas. Naaresto ang 33 anyos na suspect na kinakasama ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, alas 10 ng gabi noong Biyernes na akyatin at pasukin ng suspect ang bahay ng mga biktima. Napatay niya sa saksak ang 35 anyos na kapatid ng kanyang kinakasama, 59 anyos ina na biktima, at 2 taong gulang na anak. Habang sugatan at nasa ospital ang isa pang anak na 6 na taong gulang. Nakaligtas ang 2 pang minor de edad na nasa kabilang kwarto at nakatakbo palabas. Kabilang po sa inibisagan kung may kinalaman ba ang krimen sa pangamba umano ng suspect na maharap sa reklamong panggagahasa umano sa dalagitang anak ng nasawing biktima. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ng Talisay suspect PNP. at mga naulilang kaanak ng mga biktima. Isang patay at isang sugatan Huli sa ka na pagkaiwalay nasa. na insidente ng pananaksak sa Sampaloc, Maynila na puro kabataan ang 10. Nakatutok si John Rapresto. Ayun. Nagmamadaling isinugod sa ospital ang isang binatilyo na lula ng isang pedicab sa barangay 432 Mabilis sa ang pedicab. Sampaloc, Maynila, madaling araw Once nitong sugatan. Biyernes. Pero ang 16 Dead anyos na arrival. biktima hindi na umabot ng buhay sa pagamutan dahil sa mga saksak sa kanyang leeg. Ayon sa barangay, Hello. kagrupo Dead ng arrival biktima ng hospital. kapwa Hello. minor de edad ang nakapatay sa kanya. Nagiinuman na nila noon ang biktima at mga kasama nito na hindi bababa sa 10 kabataan sa Geronimo Street. Nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa nauwi ito sa pananaksak. Hindi na nakagip sa CCTV ng barangay ang aktual na insidente pero makikita ang biktima na nakahawak na sa kanyang leeg. Agad Ayun, siyang lakad sila, inalalayan ayun. ng mga kapwa niya Ah. kabataan pero bigla na lang siyang tumumba. Ang nakatawan. Mabilis Ayun. siyang isinakay sa isang pedicab hanggang sa makarating sa ospital. Opo. Agad namang tumakas Wala. ang may gawa ng krimen Pakita na pinadadapa kasi sa Ma'am habang Teresa to. bitbit ang patalim. Pakita natin to. Makikita pa ang ina nito na pilit na Ayan. kinukuha sa kanyang kutsilyo.
Habang ang ilang residente, sinubukang dalhin siya sa barangay pero nagpumiglas at nakatakas ang binatilyo. May background sa inyo, yung nanaksak, may bad record. Meron siyang kaguluhan, pero dito lang din po sa barangay namin. Sila lang din po. Pakita niyo kay Ma'am Jessa ito. Agad na Bakit huli ng sila? mga responding pulis na may Yung gawa ng picture krimen na ko. 17 anyos na nakatakdang ilipat sa Manila Boys Town Complex na nasa pangangalaga ng MDSWD. Hindi Oo. naman siya magiging hindrance yung age niya na may file yung kaso. Kaya lang yung process ng pag-trial sa kanya, Pakita niyo po kay Ma'am i-court na Jessa. mag-determine. Sa Sampaloc pa rin, may kita naman ang hindi bababa sa 10 kabataan na naglalakad sa Baardo Street pasado alas 5 ng hapon itong Huwebes. Matatanaw ang isang lalaking naka-jersey na lumabas ng gate pero agad ding napaatras ng Ah, makita mga yun, kabataan. ganun siya. Sa malapitang anggulo, may kitang Madami. mental na biktima na papasok na sana ng kanilang bahay ng biglang. Isa-isa siyang Ayun. pinagsusuntok ng mga kabataang dayo sa lugar. Ayun, ayun. Hanggang sa isang binatilyo ang bumunot ng patalim at sinaksak ang biktima. Kasabay nito ang isa pang binatilyo na binato naman siya ng paso. Mabilis na naisugod Yun. sa ospital ang biktima pero ayon sa barangay, Unfortunately, yung bata ngayon is wala po siyang malay. Tapos, ang pagkakaalam po namin is natamaan yung isang kidney niya. sa backtracking ng Sampaloc Police Station, agad nahuli ang dalawa sa mahigit 10 kabataan. Ala, Pigulan ginala sa lang din. At MDSW. saka, yung grupo-grupo nila, nagkataon na yung victim nasa bahay naman na yun. Nakatakda rin i-turn over sa MDSWD ang mga nahuling kabataan at Dawi inihahanda PC. na rin ang kaukulang reklamo laban sa kanila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga magulang na mga naaresto sa dalawang insidente ng pananaksak sa lungsod. Jomer Apresto nakatuto, 24 oras. Kung sa ilang lugar sa Liana, Mindanao may tapos mga ang kalipas lindol. sa dagat dahil sa magnitude 7.8 na lindol, sa Davao Occidental may barangay na binaha. Mami, dahil pakita sa kay Ma'am landslide. Jessa. Mamaya. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Ang dating nilalakad, ngayon binabangka na. Bihag. Matapos ang magnitude 7.8 na nito noong June 8, nagmistulang lawa na ang mababang bahagi ng Barangay San Isidro Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa LGU, ang mga gumuhong lupa kasi dahil sa lindol, bumara sa daluyan ng tubig mula sa sapa. May natural source na tayo ng active river connecting sa Isidro and Tuwing. But due to the two mountains na landslide po, so they track the flow of the river. Pangunahing kabuhayan sa lugar ang mga nakatanindong puno ng niyog. Pero dahil lubog ito sa tubig, nangangamba Kasi ang mga siya residente na nagsundan. di na nila mapakinabangan ang mga pananim. Isinangguni na ng LGU ang problema sa DPWH. Ilan sa mga iminungkahing solusyon ay paggamit ng tinatawag na Bambi Bucket para salukin ang tubig at pagpapasabog o blasting. Dun. Naapod tayo gisuggest sa una nga blasting ka ng pabutuhon ang yuta pero delikado Pasabugan. daw itong pabutuhon ang tibuok katong yuta nga natabon ang landslide kay kusog kaayo ang pag-ilig sa yuta no ang pag-agos ng tubig padulong sa ubos basin mas dako nga damage ang mahitabo o maguba pod pati ang tulay. Sa ngayon, nakadeploy muna ang mga heavy equipment para sa clearing operation ng daan. Patulong sa Mag-tap sa nasabing text. landslide. Inaasahang gagawa sila ng After outlet video ng tubig sa Pag nasabing one landslide gap area. na po ang tutuloy. Nanawagan naman ang LGU sa mga apektadong residente na magsilikas muna para sa kanilang kaligtasan. Mula sa GMA Regional TV, Jandy Esteban, nakatutok 24 oras. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz matapos atakihin ng Israel ang Lebanon. Pinangangambahan ang epekto niyan sa presyo ng lais, pati sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino sa Middle East. Nakatutok si Joseph Moro. Kaya na. Mugo. Nasa balag pa rin ang alanganin ng kapayapaan sa Middle East. Nitong Sabado, inatake ng Israel ang Lebanon. Isa yun na. Di bababa sa 16 ang patay at 12 sugatan ayon sa Lebanese Civil Defense Agency. Dahil dyan, inanunsyo ng Iran na muli nilang isinara ang Strait of Hormuz. Anila hindi nasunod ang kondisyong huwag atakihin ng Lebanon na nakasaad sa kasunduan nga makaila ng Amerika at Iran para sa tigil putukan sa loob ng 60 araw.
Pero itinanggi ng Amerika ang anunsyo ng Iran. Ayon Tigilan. sa US military, lampas 50 barkong pangkalakal ang nakatawid itong Sabado. Ayon naman kay US President Donald Trump, walang ipatutupad na toll sa loob ng 60 araw na ceasefire at kahit pagtapos ito, maliban na lamang kung Amerika magpapatupad ito at kung walang mararating na pang mas Dogon. matagalang kasunduan. Nasa Switzerland ngayon ang delegasyon ng Iran at Amerika para pag-usapan ang pangmatagalang kasunduan para tuluyan ng wakasan ang gera sa Middle East. Binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East, lalo na mga marino sa Strait of Hormuz. We have 2.5 million Filipinos in the GCC alone and so many hundreds of thousands of seafarers. That is our concern, a very important concern. So far as 2,000 seafarers ang naka-exit na sa Strait of Hormuz. Binabantayan din ang presyuhan ng langis sa world market na laging apektado ng anumang development sa Strait of Hormuz. Sa Martes, nakaamba ang malakihang rollback sa petrolyo, bunsod na naunang ceasefire agreement ng US at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sumadsad sa negative 13 ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos base sa pinakabagong survey ng social weather stations. Sa survey na isinagawa noong March 24 hanggang 31, itinuturing na poor ang kasalukuyang net satisfaction ng administrasyon na bumaba mula sa positive 14 na moderate rating noong Nobyembre ng nakaraang taon. Bagamat 32% ang nasisiyahan sa trabaho ng administrasyon, talimos naman dyan ang pananaw ng 46%. Sa 19 na paksang tinalakay at binigyan ng grado, nakakuha ng rating na Mami, very pakita good po. ang pagpapanglad ng Mamaya. kalidad ng edukasyon ng mga bata. Habang poor ang marka para sa pagtulog sa korupsyon. Pagbibiyak na walang Nauwi sa nananamataas body presyo lang ng ganun. langis at paglaban sa inflation. Ang survey ay nilahukan ng 1,500 respondents at may sampling error margin na plus-minus 3%. Susunod, Kidlat sa Boracay. ang pagkidlat sa kumpol na maula na mataan sa Boracay. Ganon. Pickup driver na naglabas ang baril sa away kalsada ang pinagpapaliwanag ng LTO. At si tatay na nalukha nang may ipakilalang boyfriend ang kanyang unika iha. Ito lang, So, dito commercial sa lang. 24 Oras Weekend. Pakita natin to. Ani mo'y patay siming ilaw ang sunod-sunod na pagkidlat at pagkulog sa Boracay kagabi. Dahil sa, Umabot sa po yan birthday ang sa Visayas. oras ayon sa mga Yo. residente. Nakuha ng netizen na si Giovanni Ayun. Quilano ang pagtama ng kidlat mula sa kumpol ng ulam. Naka-alerto ang Malay MDR-MO para matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista. Muli namang naranasan ang Ano naman? ng yelo. Yelo? Sa Atok Benguet. Halos kasing laki ng pollen ang mga Grabe. Matinding pinsala ang tinamo ng ilang tanim na gulay kaya dismayado ang mga magsasaka. Sira. Dahil sa ulan. Nasa state of calamity ngayon ang Puerto Galera dahil sa problema sa supply ng tubig. Sinisigat namang hindi matulad dyan ang Metro Manila lalo't patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam, bunsod ng madalang na pagulan. Nakatutok si Katrina Son. Panghatak ng mga State of turista ang calamity. dagat at buhangin ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Pero ilang buwan na pala nila ang problema ang tubig. Ayon sa LGU, sa 13 barangay sa Puerto Galera, 11 ang apektado ng water crisis. At may mga sityo pa umano na wala Water nang crisis. magkukunan ng tubig. Dahil sa tag-ulan. Kaya isinailalim ang Puerto Galera sa state of calamity. Tiniyak naman ng Municipal Tourism Office na normal pa ang operasyon ng mga hotel, resort, dive shop, restaurant at iba pang negosyo. Sabi mismo ng Pag-asa, nasa 120 mm pa lang ang naitalang rainfall amount sa bansa ngayong buwan as of June 20. Kalahati ng dapat nila ang projected rainfall sa buong Hunyo. Dahil sa pagdalang ng mga ulan, patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Yung critical level kasi na binabantayan natin sa Angat is 160 meters.
So, maliit yung level ng tubig sa Angat kung saan possible magkaroon na tayo ng deficiency dito sa supply ng tubig. Ang problema ngayon sa Puerto Galera, sinisikap ng National Water Resources Board na huwag maulit sa Metro Manila. Yun lang. Ang dami. Ng tubig sa ilang lugar dahil din sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Noong 2010 at Hindi 2019. muna prioridad ang alokasyon sa patubig para sa mga taniman. Nag-i-inspection din ang NWRB sa mga standby deep well na pwedeng pagkulan ng dagdag supply ng tubig. Tinututukan din ang mga alternatibong water source tulad ng Laguna de Bay, mga water treatment facility sa Parañaque, Cavite at iba pang pasilidad na maaaring Hello. makatulong kung kakailanganin. Tuloy-tuloy rin daw ang paghahanda ng mga water concessionaire. Marami na tayong ginawa over the years para hindi tayo masyadong dependent sa Angat Dam. May dealer that already has 3 water treatment plants sourcing water from Laguna Lake. Sa ngayon, 24/7, meron tayong tubig dito sa ating Meron. customers and Rizal. Until 4 quarterly, no? Mananatili po yung ganyang experience. Hopefully, until the 4th quarter of this year, magiging sufficient siya sa ating mga supply needs. Si House Minority Leader Marcelino Lumana, hinihikayat ang mga LGU na gamitin ang 1 bilyong pisong inlaan ng 2026 General Appropriations Act Nagkaroon ng o El Nino. National Budget para sa People's Survival Fund. Oh. Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mismong PNP na ang nababasa dahil sa loob karahasan ng sa eskwela. dalawang Nakaway. insidente ng knife attack ang naisala sa mga paaralan sa Cavite. Nakatutok si Jamie Santos. Sugatan sa ospital ang 18 anyos na lalaking ito matapos saksakin ang kanyang kaeskwela sa loob ng Cavite National High School sa Cavite City. Ayon sa pulisya, dati nang nag-away ang dalawa at nagkaayos, pero muling nagkainitan. Nagkaroon na naman tong si suspect ng kaaway doon naman sa kaibigan nitong ating victim na nasaktan. So parang na-ignite uli yung kanilang dati ng No commercial break. pagkakaunawaan. Nitong Biyernes, nagkasuntukan sila sa loob ng paaralan hanggang sa pinagsasaksak ng suspect ang biktima sa likod at braso. Arestado ang 18 anyos ding suspect na nahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nakuha sa kanya ang ginamit na kutsilyo. Ang biktima nakauwi na sa kanyang bahay matapos maoperahan. Pero paano naipasok ng suspect ang kutsilyo sa loob ng paaralan? Ang isang population pala ng Cavite National High School na nasa 3,000. Ngayon, meron na silang 2 gate. So physically possible para sa kanila na isa-isahin nilang check yung bawat tao na pumapasok na 3,000 bawat shift. Nag-uusap na rin kami ng principal na sa mga oras na pasukan at labasan ay mag-give up po tayo ng anti-police personnel para makatulong po sa security. Sinubukan namin kunin ang panig ng pamunuan ng paaralan pero wala pa silang tugon. Ayon sa Department of Education Schools Division Office of Cavite City, nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng paaralan at otoridad para sa investigasyon. Iniutos na rin nila ang pagbibigay ng psychosocial support at counseling sa mga apektadong estudyante at kanilang mga kaanak. Ayon sa DepEd, prioridad nila ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga estudyante. Nitong Martes, 7 estudyante ang nasugatan sa isang private school sa General Trias sa Cavite. Matapos iwas-iwas ng isang grade 8 student sa loob ng silid ang ipinuslit niyang kitchen knife. Nagpahayag ng pagkabahala sa Philippine National Police Chief Police General Jose Nartates Jr. sa parehong pangyayari. Itinuturing nila itong isolated cases. Iniutos niya sa pulisya ang pagpapaigting ng police visibility at pagpapatrolya sa loob at paligid ng school zones, partikular tuwing pasukan, recess at uwian. Jamie Santos, bukas na. 24 oras. Pasok pa na. Ngayong araw po, ibinibigyan po rin natin ang ating mga ama. Bihira natin sila makita maglabas ng emosyon. Happy Father's Day. Sa isang ama na hindi natin ilang maluha nang ang kanyang unika iha nagpakilala ng boyfriend. Kilala rin siya sa pagtutok ni Katrina Son. Tipikal na haligi ng tahanan, si Tatay Jubeliano ng Sagay City, Negros Occidental ayon sa anak niyang si Jackie. Oh no. A man of few Happy Father's Day ni mga lolo. Pero anya, Mga tatay niya. pagiging maalaga at maasikaso ng ama. At
nababasa niya sa mga mata ang lambot ng puso nito. Dahil kahit na raw nanonood lang ng drama o pelikula, tuwing may nakakaiyak na eksena, mababaw ang luha ng kanyang ama. Pero mas may hugot ang iyak ni Tatay Joveliano. At biglang naging man of many words. Ang 30-year-old na si Jessel, ipinakilala sa ama ang kanyang first boyfriend. Singalan mo ka na eh. Kaingay yan. Palangga ko ng bata ko, pipay na isa na nato bilog. Halin sa kabayway ko na nilasakit. Sige. Pero man sakiton mo na. Pagitaon, bigit ka. Ikaw mo na ang balko. Lain na. Sabi ni Jessel, very protective ang kanyang ama, lalo kung 10 nahihiya minutes. siya nito. Naiintindihan daw niya ang ama na alam niyang ayaw lang siyang makitang masaktan. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Susunod, away sa kalsada, driver. Bumunot ang Wala, baril sa harap ng pakatali isang yun. tricycle Naaway siya driver. ako. Takbo sa bundok? We can do this. Ano tara? At iba't ibang paraan ng mga tatay para i-celebrate ang Father's Day. Walang pati na pagtutok sa 24 oras weekend. We can do this. Baka puso kung kayo po ay nasa inyong running era at gusto niyong i-upgrade ang inyong daily run, baka eto na ang sign para sa inyo. Mountain Run? We can do this. At yan po ang sinutukan ni Bea Pinla. Nasa running era na ba ang lahat? Oras na ba para i-level up ang daily run? Montalban Mountain Run. Ano? Galing po po siya. Nasa isang oras na Pasyal, ha? For babies. galing Quezon City. Sasalubong ang preskong hangin at nakabibighaning view na nakaka-I love you. Fun one sila, oh. Kaya kahit madaling araw, daan-daan nang nakita ko sa Mount Linila Trail, kabilang ang mga bata. Kapagod po. Puro packet po kasi. Pero kinain naman po. At fur babies. Tuwa po yung aso. Growing, kaya accessible for everyone. Kaya chills within reach. Nag-i-start na siya maging inclusive and maging diverse. Isa din sa goal ng MMR or the Montalban Mountain Run is to support the young athletes in Wawa. Si Mark Ryan o mas kilalang Koy Gray, halos 2 dekada ng mountain athlete. Iba-ibang bundok na ang nalakbay niya. Kaya ang 21-kilometer trail sa Montalban, natapos niya nang wala pang 3 oras. You go slow, sometimes you go fast. You see yourself and you know, you discover deeper parts of yourself. You feel alive in the mountains. So yun yung parang binabalik-balikan mo na kahit na mahirap siya. Siyempre, hindi tayo nagpahuli. After magpaturo ng basics kay Coach Koy, napasabak na rin tayo sa trail running. Tuwa po siya. Kahit nakakapagod at masakit sa paka, tanggal stress at nakaka-refresh pala tumakbo close to nature. Mawawala na yung yung worries mo. Kasi nga, matapos mo yung trail. Being better, not for others, but for your self-improvement. The first step is just do it. Yung why. Dapat importante doon magsimula ka. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Pinatatawag ng Land Transportation Office ang isang pickup truck driver Ayun, away na mami, na naglabas ng baril sa nakaalitang tricycle driver sa Quezon City. Nakatutok si Bon Aquino. Sa video na ito, makikitang may hawak na baril ang driver ng isang puting pick-up. Kausap niya ang isang tricycle driver. Ito may baril, Don't bad one siya, no? Sumakay ang lalaki sa sasakyan at matagal pa bago umalis. Hindi naman nasagi. Si MMDA Special Operations Group Head Gabriel Co ang nag-upload ng video na kuha sa barangay San Bartolome sa Quezon City umaga ng June 17. Hindi rinig sa video ang kanilang pinag-usapan. Pero kwento ng tricycle driver, una silang nagkasalubong sa two-way na kalsada sa barangay Nagkaisang Mayon. May nakapark daw sa sasakyan sa lane ng pick-up. Nakasalubong niya sa kabilang lane ng tricycle driver.
kinain po yung linya ko. Tapos bumaba po siya. Magmatigasan tayo rito. Nakita mo nang ako. Ako nakapasok. Nasa kanto. Umatras na lang daw ang tricycle driver at pinaraan ng pick-up. Pero pinagbantaan daw siya ang driver nito. Sabi niya, babalikan kita. Hindi ko po pinasin yun. Hindi nirecho kay Paseros. Mami, tawid naglag ko. Po, Paseros ko. Nang palabas na siya Ay, ng naawi salubong, siya. huli silang nagkasalubong at dito na siya kinat ng pick-up. At bumabaraw ito na may dalang baril. Hala. Dito pa lang. Ayaw na kitang patayin. Dapat bawal patayin. Sabi ko, dahil Manok, dahil ko eh. Baril eh. Sabi niya, Magdaga na ba yung timbang gusto mo lahat ng bala to, ibus ko sa ulo mo. Hindi na po ako kumibo. Yung time na nagtapos siya ng baril, ano naisip niyo? Katapusan ko na. Bahala na. Lord. Yan lakas ako po nung kundas sa pangalan ko. Sa ako lumalakas. Itakot ako. Pero Baba ka na ba, Bambi? Baba na. Nag-report siya sa Novaliches QCPD Station 4 pero pinapunta siya sa barangay San Bartolome. Ayon sa tricycle driver, nagkaroon na sila ng hearing sa barangay. Desidido raw siyang kasuhan ng pickup driver. Nagtungo siya sa QCPD C2 sa Cap Carinal na muling nag-refer sa kanya sa Novaliches Police Station. Pinapupunta ng Land Transportation Office sa kanilang tanggapan ng driver at ang registered owner ng pickup para magpaliwanag. Sumulat na rin sila sa PNP para ma-revoke ang lisensya para sa baril. Hindi namin hinahayaan yung mga ganyan tao na nagsisiga-sigaan na naglalabas ng baril. Oras na po may makitang ganyan, naglalabas ng baril na yan, sisiguraduhin ko pong mawawala ng lisensya yan panghabang buhay. Depende nila sa magiging resulta ng investigasyon kung papatawan ng mas mahabang suspension o kaya'y tuluyang ma-revoke o ikansela ang lisensya ng pickup driver. Asa pagkain, bus na. Magbigay kayo ng pasensya. Kung nagkamali, pagpasensyahan, ano ba naman yung huminto ka o wag ka lang pa? Sinusubukan namin kunan ng pahayag ng Novaliches Police kaugnay sa insidente. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. At sinisigan po namin kakaugnayan ng suspect para makuha ang kanyang pan. Ay, kasi very good. Anong balita? Asa si Lian? Wala. Para Cycle star David Licalco ang kanyang 32nd birthday kasama ng fans. Grateful din si David sa pagmamahal. Anong balita sa school niya? Anong balita, Bambi, sa school niya? Kwentong sa akin, Bambi. Napa-throwback si pambansang Ginoo David Licauco on his 32nd birthday. Ibinahagi ng Sparkle actor ang kanyang childhood photo. One of Dati the supporters, parang pinost yata rin sa Facebook. Nakita ko raw, cute naman. Cute ko doon, gano'n. Saka it reminds me na kung saan ako nang galing to stay grounded. At so, start bukas. Appreciate what I have now. Simple lang daw ang naging pagdiriwang niya kasama ang pamilya. Before, parang gusto ko Alas 6 na nakauwi. Nanonood kami ng Pero now it's more of like a sweat. K-drama. Nanonood din, natapos na kami, wala pa siya. Tingnan kung ano yung ginawa ko the past year. Anong rason? Kanina may celebration for him ang kanyang fans. Sabi daw, siguro, baka may sunod, hindi siya magtutuloy sa labas. Hindi tayo yung printer. Hindi na siya makakalabas. Wala paraan. Wala paraan. Getting ready na rin si David para sa isa na namang indoor fitness competition sa Indonesia. At Tina Imperial updated sa showbiz happenings. Iba't ibang gimmick para ipagdiwang ang naama. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras weekend. Mainit na lang sa tagal na kalabas yung nila. Tagal kasi. Tagal nila. Bistado sa Pasay ang massage parlor na nagbibigay umano ng extra service sa mga dayuhang kliyente. Siyang na Pilipinang masahista ang nasagip. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagdating sa kondo na ito sa Pasay City,
Hindi kayo makapagpapalit. Arestado ang dalawang Korean national na nagpapatakbo umano ng 24/7 massage services na tumatanggap ng online booking para lamang sa mga dayuhan. Sa iwalay na operasyon, arestado rin ang dalawang Korean nationals na umunoy kliyente ng grupo. Ayon sa National Bureau of Investigation, pagkatapos ng massage sa kanilang mga Pilipinong dayuhan, dumidiretso na sa pagbibigay ng extra service ang mga Pilipinang masahista. Nalaman namin na hindi lang pala legal massage ang ino-offer dito, kundi yung pong sexual favors nila. Galing ito sa iba't ibang probinsya at karamihan po rito, talagang karamihan, majority ay mga single mothers po, mga nanay. At meron pa nga po na parang 2 months pa lang, panganak pa lang, sinasalang na po nila sa gawain po nito. Siyam na babae ang nasakit sa operasyon. Todo tanggi naman ang inarestong Koreano sa aligasyon. Sir, just want to ask you, they're saying that you are giving women to clients for massage with extra service. Is this true, sir? No. Malaking panganib para dun sa mga di-rescue natin sapagkat maaari silang ma-expose physical harm, pati na rin ng health nila, ma-compromise. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ganap na pong typhoon ang bagyong Francisco na pumasok sa Philippine Area of Last year Responsibility. Francisco. Huli po itong namataan ng From pag-asa, international to local name. east of Central Luzon. May lakas Di ba po nun umaabot last sa year? 120 kilometers per hour at bugso hanggang 150 kilometers per hour. Batay sa forecast track ng pag-asa, mananatili ito sa Philippine Sea pero hindi po inaalis ang posibilidad na lumapit sa extreme northern Luzon. Bukas na umaga, posibleng itaas ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng northern at eastern portions ng Sac for Cagayan, Francisco Babuyan PH. Islands at Batanes. From Inaasahang magpapaulan ng trough o buntot ng bagyo sa Bicol Region. international. Apektado naman habagat ang Mindanao, ang western section ng Visayas, pati na Palawan. Localized thunderstorms ang posibleng magpaulan sa Metro Manila at iba pang nalalabing bahagi ng Luzon. Pag-asa Sa thunderstorm advisory bukas ang as ilang of bahagi ng 5:40 Central Luzon, p.m. Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Inaasahang Yung uulanin Rizal. din ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao lalo na sa hapon. Okay. Posible ring ulanin sa hapon ang malaking bahagi ng Metro Manila. Ilang kapuso ang nominado sa Seoul International Drama Awards 2026. Kilalanin natin sila sa ating chika. Hataw sa kanilang duet ngayong Father's Day sa All Out Sundays, ang mag-amang Roy at Anton Binson. At para sa veteran actor, exciting Father's Day gift ang pagkaka-nominate sa kanila ni Anton bilang Outstanding Asian Star in the Philippines sa Seoul International Drama Awards 2026. Para yan sa pinagbibidahan nilang afternoon prime series na Kamao. Siyempre, masaya, di ba? Bago pa lang siya, pero I'm glad and I'm proud. Masyado akong proud sa kanya. At sa akin naman, nakita nila yung pinaghirapan kahit pa paano. Para naman kay Anton na gumaganap ng makmak, ang bida ng serye, isang mas malaking challenge ito na kanyang dadalhin habang ginagawa ang serye. Totally blessed po and mas gusto ko pa pong pagbutihin yung ginagawa ko. Kasama rin sa mga nominado sina Katrina Halili at veteran actress Ami Austria. Proud sila na napapansin at tinatangkilik ang Kamao. Siyempre, napapasalamat, grateful dahil bihira na mangyari sa akin to eh. Dito na lahat eh, di ba? Yung mga tao ngayon parang gusto na nila yung parang may action, tapos nandito na may drama na din, family drama. Tapos meron din mga sa teens, di ba? At sila Anton. So, halo-halo po siya. Nominado rin ang mga bida ng GMA Prime Pag Series sa na Master The Counter. Master Counter na sina Dingdong Dantes at Max Collins. Akala ko ba? And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, and Happy Father's Day, Ivan. Last advice you take. Thank you, Nelson. Happy Father's Day, partner. Ito para sa iyo rin tong storyang to. Dahil yung mga kapuso po natin, may kanya-kanyang mga gimmick para ipagdiriwang ang araw ng mga ama. Ikaw ba, anong plano ngayong araw na to?
slightly special meal. Yan. Okay na ako doon. Okay na ako doon. Sa deal with the family. Okay na yun, okay. Okay na. O sige, sabihin natin kung anong mga preferences mo sa Negla. Pero kayo po mga puso, what you think? Ito po, ang May iba't iba't ibang mukha ng pagiging ama. Tinutukan po ni Jonathan Andal. May mga haligi ng tahanan na minsay man of few words, no long messages, at minsan pa, man of one emoji dahil mahilig silang mang-live zone. Biro nga ng isang netizen, parang like lang yata ang alam na reaction emoji ng mga ama. Pero sabi ng isa pang netizen, feeling niya, thumbs up lang yan, pero deep inside, Uugutin na lang muna, daw ha? talaga yan. Pero para sa maraming, hindi naman sa salita ng susukat ang pagmamahal ng isang ama, kundi sa ginagawa para sa kanilang pamilya. Ngayong Father's Day, ang daming tatay na namasyal sa Quezon Memorial Circle. May nag-iihaw ng isda, nakikipaglaro sa playground, kapiknik ang pamilya, o kaya'y nagtatrabaho pa rin. Para sa 60-year-old na si Jaime, masaya maging tatay pero lalo na ang maging lolo. May 4 siyang anak at 16 na apo. Nagtatrabaho pa rin nga siya bilang construction worker para sa mga apo. Mas mahal ko pa ako sa anak ko eh. Wala ka nang bisyo yun. Anak, gal, babae, siguro. Tinanggal ko na lahat ko. Pisa lang bisyo ko. Magsinungaling. Pero mabuti at maarugang tatay raw si Jaime. Sabi mismo ng kanyang misis. Buti, nag-stay pa rin ngayon. Stay pa rin. Kasi, mahal ko siya. Masakripisyo ang mga tatay. Kaya kahit araw nila ngayon, si Richard nagtitinda pa rin ng lobo at hindi muna kasama ang pamilya. Unahin ko po muna na kumita kaysa sa igala yung pamilya ko kasi paggala nanggalang naman yan eh. Wala naman hinihiling kapalit ang mga tatay sa kanilang sakripisyo, kundi ang pakinggan lang ang kanilang mga payo. Bago kayo maging tatay talaga, kailangan maging ano. Ganado din muna. Lagi nilang isipin na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Papayo ko lang sa mga anak ko, hinihiling ko lang na sana magkapagtapos sila ng pag-aaral. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. At Happy Father's Day muli, Ivan, at sa At lahat Happy ng Father's mga Day. magigiting na ama. Saludo po sa lahat ng mga ama. And enjoy your meal, your special meal pagkatapos. Dalawang araw. Mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Tia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina, ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.